Hello guys. So andito na naman si Pulobing Tao, nagbabalik na naman. So pasensya na guys kung ngayon lang ako nakabalik sa aking channel kasi busy ako dahil ito yung pinagkaabalahan ko ng mga nakaraang buwan. So andito ko ngayon sa tindahan ko. Papakita ko lang yung sari-sari store ko, yung maliit kong sari-sari store. Ayan. So actually okay naman. So andito medyo madilim kasi andito sa loob, at sa labas ay mas sobrang liwanag kaya sa cam ay medyo madilim, no. So ayan, ito yung sari-sari store ko. Kaya magbibigay ko sa inyo ng kunting kaalaman kung paano tayo makakatipid sa paggamit ng chiller and freezer, no. So ayan yung chest type natin, at ito naman yung chiller natin, no, upright chiller. So ngayon guys, pag-uusapan natin kung paano tayo makakabawas ng bill sa kuryente, no. Kung paano natin maiwasan na tumaas yung bill ng ating mga kuryente. Kasi marami ang nagtatanong kung paano nga ba makakabawas tayo ng bayarin sa kuryente sa paggamit ng chiller and freezer. So ngayon guys, gumawa ko ng 7 tips para sa ating paggamit ng chiller and freezer. So unang-unang ibigay ko sa inyo ay yung sa setting tayo, no, setting temperature. So ngayon guys, so ipapakita ko lang yung setting temperature guys. Ito nasa almost 2, no. So mababa lang siya, nasa 2 lang. So kailangan yung setting temperature natin guys ay mababa lamang po, wag nating ilagay sa mataas. So ganito kasi yan yung thermostat natin ay kailangan ilagay lamang po sa mababang setting para yung andar ng ating compressor ay hindi ganun kahaba, no. Kasi ang setting temperature po ng chiller, ang pinaka standard lamang po na temperature ay 1 Celsius to 5 Celsius ang standard temperature para sa ating mga chiller. So actually kung halimbawa na naka number 8 yung number na makikita nyo sa chiller nyo, kung halimbawa na nilagay nyo yung arrow ng thermostat, no, yung pinaka knob, kung halimbawa nakatutok sa number 8, ibig sabihin yun yung pinaka maximum, no, yun ang pinaka malamig na temperature ng ating chiller. So pag sinagad nyo po yan, so masyadong mahaba po talaga ang pag-andar ng ating mga compressor. So doon papasok yung mataas na bill ng ating mga kuryente sa paggamit ng chiller and freezer. So sa number 2 tayo. So ayun guys, meron akong technique na ginagawa dito sa aking tindahan kung paano ko ilagay yung mga soft drinks, no, bago ilagay sa chiller. So unang-una ginagawa ko dyan ay kumukuha ako ng tubig sa timba, tapos ibabad ko siya ng 10 to 15 minutes before ko ilo-load sa akin chiller. So ang purpose po talaga yon ay para mabawasan yung init ng mga soft drinks na naka-stock sa bodega, no. Kasi malaking bagay po yan kung halimbawa ganitong summer, mainit po yung ating paligid. So na-absorb po yan ng ating mga stock. Kaya yun ang ginagawa ko. Kumukuha ko ng tubig sa timba and then ibababad ko siya ng 10 to 15 minutes before ko ilo-load sa aking chiller. So ayun guys. So number 3, maglagay lamang po tayo sana ayon sa dami ng ating mga customer na bumibili araw-araw. Siguro na-estimate naman natin kung gaano karami yung mga bumibili sa atin araw-araw. So hindi po lahat o kung gaano kalaki yung chiller nyo ay ilalagay nyo ng ganun karami, hindi po. So ang tekniko dyan ay maglalagay lamang po ako sa naayon sa dami ng bumibili sa aking tindahan para
mas kunti po yung tatrabahuin ng ating chiller o palalamigin ng compressor, no? Makakabawas po yun sa ating mga bayarin sa kuryente. So number 4 tayo, iwasan ang madalas na pagbukas, no, ng ating mga freezer and chiller. Bakit po ba? Kasi yung ating paligid mainit po yan, no? Yung hangin kapag ganyan mainit tapos nagbukas ka, so papasok po sa loob ng ating chiller and freezer. So panibagong heat load po yun, panibagong andar ng compressor kasi palalamigin niya ulit. So kailangan iwasan natin yung madalas na pagbukas ng ating mga chiller and freezer kung hindi naman talaga kinakailangan na buksan. So number 5, ito din ang pinaka-importante. I-observe po natin yung ating mga freezer and chiller kung nag-automatic pa ba. Kasi baka mamaya undercharge na yung ating mga chiller and freezer. Tapos yung setting temperature na nire-required natin sa ating mga produkto ay hindi na talaga kaya abutin yung ating mga chiller and freezer sa yung temperature na ating kinakailangan. So ang mangyayari po dyan, kung hindi na siya ganun lumalamig, ay continuous po talaga ang andar niyan. So doon talaga papasok yung napakalaking bayarin nyo sa kuryente sa paggamit ng chiller and freezer. So kailangan i-observe nyo po kung gusto nyo na mas mabilis nyo na malaman, no? So pwede nyong i-unload yung laman and then isetting nyo kung halimbawa sa number 2 lang, tapos paandarin nyo, pakinggan yung tunog ng ating compressor kung mag-automatic siya, kung mamamatay siya tapos aandar ulit. Nung katulad nito sa aking ngayon, nag-automatic tapos aandar ngayon. So nakapagpahinga siya. So number 6, linisin yung ating mga condenser, no? Kasi itong tulad nitong ating chiller nito, sa ilalim yan meron siyang aluminum, no? Kung makikita ninyo, andun yung condenser niya, tapos may fan blade dyan, may motor dyan, yung papasok yung mataas na kuryente kapag marumi yung ating mga condensing unit ng ating mga chiller, no? Kailangan malinis po natin yan para makapag heat transfer ng maayos, para lumamig po yung evaporator ng ating mga chiller. Kasi kapag hindi mo na ilinis yan, marumi yan, tapos hindi siya nakapag heat transfer, mangyayari po hindi po siya lalamig ng maigi yung ating evaporator. So doon din papasok na andar ng mahaba yung ating mga chiller. So number 7 tayo. So ngayon sa ating mga chiller ay sa freezer, kung halimbawa na makapal na yung yelo, so kung halimbawa na hindi siya no frost, kailangan i-defrost po natin ng manual. So i-manual po natin pag defrost kung hindi po mga no frost freezer ang ating mga gamit, no? So kasi kung halimbawa na makapal na yung yelo niyan, ay panibagong i-maintain pa ng compressor yung mga nag-build up na yelo sa loob ng ating mga freezer. So kailangan linisin na po natin yan. So ang mas maganda dyan ay magkaroon po tayo ng schedule sa pag-defrost. Kung halimbawa every 3 weeks kailangan i-defrost po natin para nami-maintain po natin yung malinis na loob ng ating mga freezer. So yun lang guys, maraming salamat at suportahan nyo po yung channel ko, Pulobing Tao, at i-share nyo na rin. Maraming salamat at hanggang dito na lang po. Thank you po.